So, ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, gabi na po dito sa amin kasi ay alas 7 na ata. Ayan, pero maliwanag pa sa labas. Pero malamig. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Umaga man, gabi, hapon, tanghali, kung saan man solo kayo ng mundo naroroon. Ayan, shoutout po sa inyo at sa mga OFW natin dyan na talagang nagsisika para sa pamilya. Magandang gabi po and God bless po sa inyong lahat. Ayan. So, yon. At tayo nakahiga, tayo nanonood nung upload ni Dr. Lab, anuhan lang natin itong ano ni Dr. Lab patungkol doon sa simbahan na kanilang ibinablog, mga guys. At ayun, sana sa tulong ng Team Guapa, ayan, ay mabuo ang kanilang mga pangarap at kasama si Father doon sa pangarap na yon na mapagawa yung kanilang simbahan bago man lang dumating ang kapistahan ng simbahan, ano. So, nawa ay may maraming mabubuting puso na mag-donate, no? Para sa simbahan. Alam niyo simbahan 'to eh. Kung ako lang may kakayanan, magbibigay ako kaso wala eh. Sabi ko ang kita ko ay kulang pa sa aking pamilya. Pero kung meron lang, bakit ang hindi? So yun. At dahil naman ito ay para sa tahanan ng ating Panginoon, ano? At ito ay magagamit ng lahat, no? At ayun, doon sa mga nagsasabi na si Dr. Love ay ginagamit lamang ang simbahan para makapaglikom ng mga sponsor at siguro ang iniisip nila ay makakupit ng pera o ng, alam niyo na kasi yung kalakarang madumi dito sa social media, no? So, ang tingin ng lahat ay gano'n na, no? Pero maghunos dili naman kayo. Siguro naman yan si Dr. Love ay may takot sa Diyos. Kung ano man ang malilikom niya para sa simbahan, ay yan siguro naman ay talaga makakarating sa simbahan. Dahil sabi nga ay ang pag hindi para sa iyo ay huwag mong angkinin. Ano? Kung ito ay para doon talaga yon. Kaya doon sa mga madudumi ang isip, madudumi ang mga utak na sinasabi niyo na ginagamit lang ni Dr. Love ang simbahan, bakit kaya hindi niyo lawakan ng inyong mga pangunawa? Bigyan niyo ng pagkakataon yung tao. At yan naman ay umalis sa kalingap, hindi sila totaling umalis. Tinanggal sila. No? Sinipa sila at sabi nyo nga kayo tuwan-tuwa dahil sa kangkungan sila pinulot. Pero sa nakita ko mukhang hindi kangkungan ang kanilang binagsakan kundi simbahan, ano? So parang doon sila iginaid ng Panginoon nang sila ay sabi nga isipain, sinipa. At ang akala ng marami ay sa kangkungan na sila pupulutin. Mali po pala kayo. Sa simbahan po sila tumalsik, no? So doon sila dinala at maigi yung kanilang naisipan. Siguro i-guide na rin talaga ng Panginoon. Nandyan kayo mag-umpisa sa ano na yan, no? Siguro, no? Guide ng Panginoon, nandiyan kayo mag-umpisa sa inyong pagcha-charity. So, para may blessing kayo. So, doon sa mga nagsasabi na ginagamit lang ni Dr. Love ang simbahan, siguro naman ipangilabutan kayo, ano? Kasi simbahan yan eh. Simbahan na yan eh, no? So, kung gagawa si Dr. Love dyan ng anomalya, kung may maliliko man siya at kanyang ibubulsa, ay may Panginoon naman na nakakakita na kung siya ay gagamitin mo sa masamang kapamaraanan, ang balik nun ay nasa kanya rin. Alam niya yan, no? May isip yan, matanda na yan, alam niya na may karma sa buhay. So kaya sabi nga niya, kakaunting panahon na lang ang ating itatagal dito sa lupa. Hindi tayo dito iedad pa. Sa edad natin ngayon, hindi na tayo edad ng mga 50 years pa, another 50 years, no? Lalong-lalo na yung mga mapanghusga, mapangutya, mapanglait, dyan. Ayan, tandaan ninyo, kung ang edad nyo ngayon ay 50, 52, kagaya ni Sangkay, malamang sa malamang hindi ka na iedad muli hanggang another 52 pa, no? Kaya magbago-bago ka na. Mag-isip-isip ka na hindi lang puro pera, puro revenue, puro nakakadamang at puro pang mamaliit sa iyong kapwa ang iyong iniisip, no? So magbago-bago na kayo. Dahil sa totoo lang, hindi natin alam ang buhay, baka bukas-bukas tayo kinuhanan ni Lord, no? Hindi natin hawak ang buhay. Kung tayo magiging sakim, swapang, sa salapi at tayo ay laging mapagmataas sa ating kapwa at lagi tayo nang dadaw ng ating kapwa, lagi tayo nang yuyurak ng ating kapwa, lagi tayo nagmamaliit, minamaliit natin ang kakayanan ng iba, ayun, wag nating gawin yan, mag-isip-isip na kayo, no? So, wag kayong, kumbaga, gaya niyan, panlait ka ng panlait, panghusga kayo ng panghusga, kaya kayo ay hinuhusgahan din namin, no? Nanghuhusga kayo sa kapwa, yung hinuhusgahan nyo hindi maka ganti sa inyo. Kaya kami narito, kaya kami yung gumaganti para sa kanila, no? So, yun. Sabihin yung, kunyari lang sa CCTV page, plastic yan kasi nga mapalamura yan. Hindi lahat ng palamura ay masama. Yung nga iba dyan, hindi nga nagmumura, pero anong ginagawa? Mga ugaling demonyo, mga ugaling satanas. Diba? So, yun. At, saludo ako dito sa mga pinatalsik na ito, na hanggang ngayon ay pinag-iinitan pa rin ng kabilang kampo na kung ano-ano ang mga sinasabi, kung ano-ano ang mga pinaparatang, tinitrigger nila na siguro na hanggang sa ito ay makapagsalita ng hindi maganda dito sa grupo na kanilang iniwan, ano. So, yun.
Kayo lang po yung nagti-trigger, pero kung titingnan ninyo, kung wala kayong pangbabashing na makakarating sa kanila at kayo ay fair lamang, ang mga taong ito ay hindi rin magsasalita ng hindi maganda. Siyempre, nasa live yan. Magko-comment kayo ng hindi maganda, pambabastos sa kanila, sasagot sila ng pambabastos din sa inyo. Tapos pag sinagot kayo ng pambabastos sa inyo na hindi nyo nagustuhan, ang sasabihin nyo naman ay mga balahura, palamura itong mga taong ito. Alalahanin ninyo, ha? Hindi lahat ng hindi nagmumura ay mga banal. Kung alin pa nga yung hindi nagmumura, yun pa yung may mga ugaling satanas, mga plastic baga. Saan naman kayo nakakita ng demonyo na nagmura? Di ba wala? Ang dala-dala ng demonyo lagi ay yung magagandang mga pananalita para kayo ay madala. Kasi kung pagmumurahin, kung ang demonyo ay nagmumura, wala nang mahihikayat na tao yan. Di ba? Ang demonyo, ganito style, malaanghel. Pero demonyo pala yon. Ha? Hindi nagmumura, kunyari ay laging banal. May mga pa-Bible pa dyan. Doon kayo matakot, ha? Doon kayo sa mga ugaling ganun matakot. Pero yung kagaya ko na nagmumura, huwag kayong matakot sa akin. Ha? Kasi yung mura ko hanggang bibig lang yun. Ha? Pero yung kalooban ko, yung puso ko, ha? Hindi niyo yun nakikita kung anong laman nun. Kabutihan. Kabutihan, doon sa may mga mabubuti rin. Masama yung bibig ko, doon sa mga masasama rin. Ganun lang yun. Ha? Kaya wag niyong anuhin na yung mga nagmumura ay masamang tao na. Ha? Hindi lahat ng nakakulong ay kriminal. Hindi lahat ng nakakulong ay masama. Meron diyang ikinulong dahil sa kabutihan. Na may mga ginawang kabutihan, bagamat ayaw ni Satanas noon, ayan. Di ba? Nagdurusa sila ng sila'y walang kasalanan. So, ganun din dito sa labas, ano? Ang tao mapang-akit at may mga magagandang pangako, may mga magagandang salita, diyan kayo matakot, no? Kasi tingnan nyo ha, kung walang malaanghel magsalita, walang mabubudol. Di ba? Pero dahil nga kay magaganda silang magsalita, madadala ka. Hindi mo nalaman, nabudol ka na pala kasi nagtiwala ka dun sa kanilang magagandang pananalita, magagandang mag-explain, mga professional. Kaya sabi ko nga, mas maganda pa nga yung nagmumura eh. Ha? Dahil nakikita mo kung anong tunay na ugali nun. Ay, palamura yan, kilala ko yan. Pero mabait yan. Ha? Kaysa naman doon sa hindi ako nagmumura, hindi ako palamura, pero putang ina, budulista pala, manggagancho pala, mangluloko pala. Doon na ako sa nagmumura. 'Di ba? So ano yung pinupunto ko dito? Ha? Huwag niyong husgahan ang pagkatao ni Dr. Love dahil lamang siya ay nagmumura sa kanyang mga katunggali, sa kanyang mga kalaban. Kagaya ko, nagmumura. Sa nakarapat dapat lamang murahin. 'Di ba? Sasabihin yung ginagamit ang simbahan, ang Panginoon na ang umakay sa kanila papunta doon sa simbahan para hindi na sila maligaw ng landas. 'Di ba? Kayo, inakay ba kayo ng Panginoon papuntang simbahan? Hindi. Saan kayo inakay? Doon sa Maritisan, doon sa Chismisan, doon sa Libakan. Ano? Pag may nag-live, andun kayo kung ano-anong inyong mga kino-comment na mga kasiraan ng inyong kapwa. Di ba? Aminin. Yung iba dyan, hindi naman lahat. Pero yung mga tao yon, alam natin na hindi kangkungan yung kanilang binagsakan, simbahan. Kaya yun ang hindi nyo matanggap sa inyong mga sarili dahil inakay sila papunta doon sa simbahan. Hindi sila talagang inilubog doon sa kangkungan. Sabagay, masarap naman yung kangkung adobohin, no? Kaya ramdam ko, nauunawaan ko yung kabilang kampo na sobrang galit dito sa mga taong ito dahil hindi nyo talaga nakuha yung kasiyahan. Hindi talaga binigay sa inyo ng Panginoon yung gusto ninyong kasiyahan na makita ninyo na lugmok itong mga taong ito na hirap sa buhay, na halos wala nang makain, na miserable yung buhay nila, yun yung magiging kasiyahan ninyo, di ba? Kaso nga hindi nangyari, kaya hanggang ngayon ay kung ano-anong style ang ginagawa ninyo, mabanatan nyo lang sila, di ba? May pang-iinsulto, may dyan sa comment section, may kung ano-ano. So, ang masama mong gawain, hindi yan pinapanigan ng nasa taas. May bubuking at may bubuking sa'yo dyan. Diba? May haharang at may haharang. Sabihin na natin kayo nagtagumpay sa pagpapatalsik ninyo, no? Hindi nyo tinigilan hanggang hindi mapatalsik. Ito mga tao ito, triniger nyo ng triniger, binanatan nyo ng binanatan sa comment section. Yung mga tao naman yun, sagot ng sagot, hanggang sa nawarningan, hanggang sa doon sa pag-warning, parang na-insulto sila, kaya sila ay lumaban. Sumagot sila ng sumagot, kaya sila ay tinanggal na dito sa grupo. Tapos mga tuwan-tuwa kayo kasi akala nyo nasa kangkungan na, wala po sila sa kangkungan. Doon po sila tumalsik sa simbahan. So, naintindihan nyo? So, ayun, sana ay matupad yung kanilang mga pangarap at sana po ay maraming sponsor na tumulong dito sa simbahan na ito. At sabi ko nga sa inyo, kung ako'y may kakayanan, ako'y tutulong, kaso wala tayong kakayanan ganun pa dahil tayo ay marami pang, kumbaga, marami rin akong obligasyon sa aking buhay, So, ayun, kailangan ko pa rin magpatayo ng aking maliit na kubo-kubo para sa aking binata. So, yun lang, God bless po sa Team Guwapa, no? Sa Team Kalingap,
doon sa mga adhikain ni Kuya Bala, yan, at binabalikan niya yung kanyang mga dating mga pabahay. Sana ay bumalik yung tunay na sinuportahan natin noon na tunay na paglingap sa mga mahirap. Yung nakikita natin na sila ay pumupunta sa mga bundok-bundok at kung saan sila ay naghahatid ng tulong para sa ating mga kababayang mahirap. Sana ay bumalik yung ganoong sitwasyon, ano, kasi sa nakita natin, aminin man natin sa hindi, ang tao kasi, lalo na yung mga sponsor, doon na napuko sa mga love team. Huwag kayong magalit sa akin, totoo lang yan. Parang nawala yung, sabi nga ay, buhay nung pagcha-charity, no? Bagamat may mga charity sila, pero hindi na napapansin ng mga viewers dahil doon na nakatutok sa mga pakilig-pakilig, no? Pakilig, Diyos ko, Mariusip. So, yun, sana bumalik muli yung essence ng kanilang pagcha-charity dito sa Kalingap, no? At doon naman sa mga reactor na sana yun ang inyong tutukan, sa mga reactor dyan, yun ang tutukan ninyo, yung nagagawa nilang mga pagcha-charity, hindi yung love team ang inyong tutukan. So yun lang, maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Ako'y narito lamang para sa mga naaapi. Hindi ako, ulitin ko, hindi ako sumanib sa kung saan-saan. Ako'y nagre-reaction lamang. Wala pa akong grupong sinasaniban. Bagamat nandito kami nagre-reaction kay Dr. Love dahil nakikita naman natin at na ipagtatanggol natin, hindi kasi dito yung point na si Dr. Love ang aming pinagtatanggol dito. Ang pinagtatanggol ko dito ay yung naaapi, kagaya ng pamilya na inapi-api ninyo at yan, kagaya ng beneficiary na hanggang ngayon ay hindi niyo tigilan at inyong binabanatan. Yan po yung aking purpose dito. Pero yung sasabihin niyo, ako ay sumanib kung saan-saan, wala po. Independent po ako at kahit saan ay magre-reaction ako. At kung may sasagutin mo ako dito, siguro ay yung mga kagaya lang nito ni Sangkay, pero hindi po ako banta. Ulitin ko, hindi ako banta sa kahit anong grupo. Reactor lang ako. Yun lang. Maraming salamat and God bless po sa inyo lahat. Bye-bye.